Martin Romualdez live na huhulihin sa SONA. At ito ilang mga congressman na ipapadampot daw ni Marcos Jr. mamaya sa SONA. Ako, maraming talagang gagawing palabas ni BBM ata. Di ko alam kung gaano katotoo ito mga banateros. At ito, Pangulong Duterte makakauwi na ng Pilipinas. Apa. So masaya-saya ito mga banateros mga kabiyaya dahil may mga umuugong ho na balita na ito si Pangulong Duterte ay makakauwi na at makikita na natin dito sa bansang Pilipinas. Dahil alam naman natin na ang ICC ngayon ay pinapasarado or pinapatigil na ng Amerika nito ni President Donald Trump. At alam naman natin na may mga ilan na rin ng mga bansa na nagkalas or kumulas dito sa ICC. At lalong-lalo na ang Pilipinas na wala ng jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Pag-uwi ba ni Pangulong Duterte ay matutuloy na? Ito ba ay tuloy-tuloy na? At gaano ba ito katotoo? So yan yung mga pag-usapan natin mga banateros. At ito awayan sa pagitan ni Lisa BBM Martin Romualdez at ni Boss B. Eto, yan, yung isa sa mga matitinding mga pag-uusapan natin, nag-aaway-away na sila. So, ano ba yung mga pinag-aawayan nila mamaya at pag-uusapan natin yan. So, syempre, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, eto na nga. May napanood akong video. Eto, lupit. May napanood akong video na sa isang lamay ng yumaong loyalistang tangang vlogger. May isang video po ako napanood na kung saan ay nabanggit ang pangalan ko at nabanggit si Pastor Apollo Kibuloy. Sa totoo lang mga banateros, nandito hawak ko ngayon yung mga picture nung isang matandang babae at isang nanay na babae at isang bakla or isa sa mga paldo-paldo kong sumahod na vlogger. Ito si nanay. No, sabi niya dito, kasi etong vlogger na to, yung vlogger na yan, na hindi na natin papangalanan, hindi ko naman masyado rin tong kilala. Pero isa to sa mga nabalitaan nating malaki ang pinapaldo Oo, malaki ang sinasahod kay Boss B. So ngayon, sabi nila dito, lalong-lalo na yung vlogger na yan, binastos si Pastor Apollo Kibuloy. Ang pagkakasabi niya, basta minura niya si Pastor at tinawag niyang rapist or kung ano-ano pa. So yung babaeng yung matandang babae, sinabi niya, kilala ko yan, si Jay Guevara yan. So doon hindi naman tayo nasasaktan diyan sa mga pinagsasabi nila. Pero etong isang babae, etong isang babae, diyan ako natawa. No, lakihan natin, zoom natin. Ayan, diyan ako natawa. Kasi sabi niya, si Jay Guevara yung malakas manglait na mukha namang hippopotamus. Ako daw ay mukhang hippopotamus. So ako hindi naman talaga ako todo lait. Aminado naman ako na hindi naman ako kagwapuhan. Sadyang cute lang ako. Ngayon ate, bilang ako ay may respeto sa matatanda at sa kababaihan, siguro ate, ang magagawa ko sa iyo, bibilang kita ng salamin. Bibilang kita ng salamin kasi mukhang walang salamin sa bahay mo at hindi mo nakikita ang pagmumukha mo. Hindi niya siguro nakikita yung pagmumukha niya na nasabihan niya ako na mukha daw akong hippopotamus. Ang pangit-pangit ko daw. Alam mo ate, okay naman sana. Tanggap ko naman na pangit ako. No, kaso ang problema, mas pangit ka sa akin. Tignan mo nga mukha mo ate. Ito naman to. Mahiya ka naman. Mahiya ka naman te. Tignan mo yung tsura mo te. Para kang isang linggong walang tulog. Nagpupulburon ka rin ba? Tapos etong si Mike Tae. Dalawa kasi yung Mike Tae na pumapaldo sa larangan ng loyalistang vlogger. So etong isang Mike Tae na to, sinabi niya na tumira daw ako ng 12 anyos. Ngayon 12 anyos naman. Ano ba talaga? 13 years old, 12 years old, 15 years old. Baka sunod niyan 1 years old. Alam mo, Mike,
Oo, kung mapapanood mo man to, at alam ko naman nanonood ka sa akin dahil isa ako sa mga idol mo. Isa ako sa mga idol mo at palagi mo akong pinapanood at alam ko yan. Wala naman akong masyadong alam na background sa'yo, pero ang isa lang sa alam ko ay isa ka sa mga humahawak sa mga vlogger na sumisira sa mga Duterte. At isa ka din sa mga ire-request ko kay Vice President Sara Duterte na kasuhan dahil isa ka sa mga talagang sobrang nakikinabang sa pera ng taong bayan. Hindi ka naman magiging ganyan ka. Tingnan mo ngayon, ang laki na ng in-improve mo ha. Puro gold ka na. Siguro may-ari ka na ng pure gold. Puro gold ka na, pero dati hindi ka naman ganyan. Pero okay lang din yan. At least habang tumatagal nag-upgrade. Kaso yung pag-upgrade mo, hindi mo pera yan. Pera ng taong bayan yung pinang-upgrade mo. Ngayon, kung babanatan mo ko ng mga mababaw na pangbanat mo na kesyo, ng rape ako or ng gahasa ako ng 12 years old, di sana patunayan mo, asan yung ebidensya. At ako ba ay may record sa NBI or may record ba ako? Yun yung hinahanap ko lagi sa inyo. Wala akong record. Baka kayo yung may mga record. At doon naman kay Lanay, at doon sa mga lola na nakapaligid dito, sa mga vlogger na to, siguro siguro ang may papayo ko lang ilang taon na lang ang itatagal nyo sa mundo, ganyan pa kahiya-hiya ang mga pinaggagawa nyo. Although may galit kayo sa akin dahil Duterte supporters ako, pero sana nilulugar. Sa mga ganyang edad kasi, dapat nagbabalik loob ka na. No? Nagbabalik loob ka na kay Ama para kahit papano naman na hindi ka magaya dyan sa vlogger na kahit sa impyerno, ayaw tanggapin. Pero dito talaga ako tawang-tawa. Sumpa natin ha. Dito ako tawag-tawa. Ang pangit ko daw. Tangina, siya pa yung nagsabing pangit ako. Tignan mo kayo tsura mo, te. Para kang isang taon na walang tulog. Tapos ikaw pa may ganang magsabi sa akin na pangit kami ni Pastor. Oo, dinamay niya pati si Pastor Apollo Kibuloy, dinamay nila. Shoutout dyan sa mga KOJC member. Kayo po ba ay papayag na nalait-laitin nito si Pastor? Tignan niyo na itsura nito. Ay, lako ate. Sa totoo, ayoko na talagang patulan din itong mga to. Talagang isinama ko lang dito sa topic ko kasi para pang pahaba ng video. So pag-usapan na ho natin itong kay Martin Romualdez. Kasi may mga bali-balita na itong si Martin Romualdez daw ay uhulihin sa oras or sa araw ng SONA. Mamaya mapapanood natin ng SONA ng the greatest president ever sa bansang Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Ngagba Jr. So ngayon, may mga pinapauso sila. Sa totoo, neto ay nanggaling ito sa isang source at sa isang vlogger din nila na may papatunayan daw si Marcos Jr. sa mga tao. At ito nga daw ay yung pagpapakulong kay Martin Romualdez. Ang masaklapan nito mga banateros, halimbawa kung magkataon man talaga na totoo nga na dadamputin si Martin Romualdez mamaya, alam nyo, pwede kasing mangyari to. Pwede kasing mangyari to na kunwari ipapalabas sa taong bayan na dadamputin si Martin Romualdez at ikukulong. Tapos papalayain din. Tapos ang masaklap pa nito, talagang ipagmamalaki ito ng mga bangag na mga vlogger. Siyempre, sasabihin nila, ang galing-galing mo, Bongbong Marcos, ang galing-galing mo, pati pinsan mo, wala kang sinisino. So siyempre, ipagmamalaki yan ng Administrasyong Marcos. Ipagmamalaki nila yan na walang sinisino ang kanilang presidente, pero wag ka. Ito ay isang malupit na palabas lamang nila kung sakaling totoo. Sa totoo, naman madali naman yun kasi dadamputin si Martin Romualdez. Tapos, siyempre, papakita yon sa TV at magbabiral din yon. Tapos, dadalhin sa presinto. Tapos, maya-maya, lalabas na. Pero ito mga banateros, hindi pa ito 101%. Pero ito ay nababalitaan pa lamang. Kaya mamaya, abangan natin sa SONA kung ito ba talaga ay totoo. No, mamaya, papanoorin natin yan. At baka nga gawin ito dahil naiisip nga natin na wala naman talagang pwedeng maikwento or maibalita si Marcos Jr. sa atin dahil wala naman silang nagawa. Ano ipagmamalaki ni Marcos Jr. yung pagkakulong ni Rodante Marcoleta, ni Jingo Estrada at pagtatago ni Senator Bato de la Rosa?
Hindi achievement ng gobyerno yun. At hindi maituturing na achievement ng gobyerno yon dahil yung mga tao na yan, isa yan sa mga lumaban sa korupsyon na ipinakulong ni Marcos Jr. kasi nga ayaw magpakontrol sa kanya. Paggaling nun, no? Magsusona ka tapos ipinakulong ko yung mga taong, mga politikong yung mga politikong nagnanakaw sa kaban ng bayan. Walang iba kundi sila Rodante Marcoleta, sila Bato, sila Jinggoy, anak ng Teteng, hoy. Kung halimbawang gawin man ni Marcos Jr. yan, magmumukha lamang siyang katawa-tawa. Alam nyo, hanggang ngayon napapaisip pa rin ako eh. Ano kaya ang ikukwento sa atin ni Marcos Jr.? No? Ano kaya ikukwento niya? Kaya nga, napaisip din ako, mga banateros, na baka may posibilidad na totoo itong mga balita na itong si Martin Romualdez ang gagawing display para lang masabing may ginawa si Marcos Jr. at may nagawa ang Marcos Jr. administration. Talagang magkakagulo-gulo talaga niyan sa Senado. At ito pang isang gulo, no? Alam naman natin na talagang grabe yung mga kapulisan ngayon. Talagang mukhang ibubuhos ang mga kapulisan na nakapaligid sa Malacanang. Dahil nga, etong Iglesia ni Cristo ay magsasagawa din ng anniversary na ngayong araw na to. So maraming dadalo. So may mga nababalitaan tayo na kinakabahan daw ang palasyo dito sa mangyayaring anibersaryo ng Iglesia ni Cristo at baka daw kasi tumuloy-tuloy sa Malacanang etong anibersaryo na to. Kaya ngayon, yung mga kapulisan, talagang kung saan-saan na kumakalat, talagang kalat na ngayon. Nakikita naman natin sa mga balita, di ba? Ang malupit dito, pinagbigyan na naman ni Marcos Jr. na makawala ang mga kriminal sa bansang Pilipinas. Tawagin na, jackpot na naman yung mga kriminal ba? Makakapag-deliver na naman sila ng mga pulburon nila sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang galing! Nakakaawa lang, alam niyo sa totoo lang, naaawa ako ng sobra sa mga kapulisan natin kasi nga, biruin mo gamit na gamit sila para lang, alam mo yung parang ginagawa silang mga robot. Kasi ang mga kapulisan is dapat, di ba? Biruin mo, sabihin na natin na 10,000 kapulisan ang ilagay diyan sa paikot sa Malacanang para lang maproteksyonan yung mga buaya, yung mga politikong sandamakmak ang pagnanakaw sa pondo ng taong bayan. Biruin mo, 10,000 pulis kung sakali, kung totoo man, no, na ibubuhos ang kapulisan dyan. So, paano na lang yung ibang mga lugar sa Pilipinas na pwedeng daanan ng mga kriminal? So, wala na. Malaya na. Paldo ang mga kriminal. Ngayon, bakit daw nila ginawa yan? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, sobrang dadagsa din talaga ang tao, ang mga miyembro na Iglesia ni Cristo doon sa anibersaryo nila. At eto pa, pinakamatindi. Pati daw ang mga kamusliman ay bababa pa punta ng Maynila. No, yan ang mga bali-balita. Hindi ko pa alam kung eto, hindi naman to masasabing fake news nung sinasabi ko kasi hindi ko naman pinapatutuanan. Ano pa lang ito, hula lamang or isang mga bali-balitang wala pang 100% na totoo. Yung mga kapatid daw nating mga Muslim ay bababa daw, no? Bababa daw galing Mindanao to Luzon. At hindi ko alam kung ano yung gagawin nila kasi nga may banta na din kay Senator Robin Padilla na siya na yung isusunod na gagawing panakipbutas na naman ni Marcos Jr. sa mga kawalangyaan, kademonyohan na ginagawa niya sa bayan natin ngayon. So itong mga kamusliman ay sa totoo matagal na rin natin to naririnig na itong the final big one or final big one na magsasanib puwersa ang tatlong relihiyon para lang mapabagsak na or para lang matigil na itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So ngayon, may posibilidad din na mangyari kasi kung magtitipon-tipon ng Iglesia ni Cristo mamaya dahil sa kanilang anibersaryo, may posibilidad na magkaroon ng talagang spark at magkaroon ng idea ang mga tao. Di ko lang alam kung sure ba or kung pati ba ang miyembro na Iglesia ni Cristo na itigil na or tapusin na itong korupsyon na ginagawa ng Administrasyong Marcos at baka sumanib na rin ang mga kapatid nating mga Muslim at iba pang mga relihiyon na ayaw na din dito sa nangyayaring korupsyon na pinamumunuan ni Marcos Jr. Ngayon, hindi ko naman hinihiling na magkagulo. No, at kung halimbawa man siguro na magkatotoo yun, na magsanib puwersa, etong tatlong relihiyon na to, ay maganda na lang siguro na bumaba na lang talaga sa pwesto si Marcos Jr. or yung ibang mga politiko na involved dito sa nakawan sa pondo ng taong bayan. Paalala lang ha, may hinihiling na naman sila na 7.2 trillion para sa budget sa 2027. Yung 6 trillion nga nung 2026 national budget, hindi natin naramdaman at hindi natin alam kung saan napunta yun. At ilang beses kong ulit
ulitin sa inyo, mga banateros, mga kabiyaya, na kung nagnakaw sila nung 2025 national budget, ay pwede rin nilang gawin sa 2026, 2027 national budget. Dahil yung mga kawatan na yan, walang kabusugan yung mga putang inang yan. Walang mga ano yung mga hayop na yan, walang mga kabusugan yan. No, nagnakaw nga sila nung 2020, baka nga nung 2023, 2024, nagnakaw na talaga yan sila, hindi lang nabubulgar. Baka etong 2025 lang nabulgar. Etong 2025 national budget, baka yung 2026, 2027, habang inaaprubahan pa lang or pipirmahan pa lang, baka nasa bulsa na rin ng mga Marcos yan. Kaya nga ayaw nilang tantanan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga, yan yung ginagamit nila na panakip butas sa kanilang pagnanakaw. Kung matatandaan nyo, may issue noon na etong mga BBM senatorial candidate ay nakatanggap ng tig 50 million para lang sa kanilang campaign donation, sa kanilang pangangampanya dahil tumakbo silang senador. At ilang mga nandoon na mga politiko lang ang hindi tumanggap. Hindi daw tumanggap diyan si former Senator Bong Revilla at etong Villar. Sila daw yung mga hindi tumanggap ng tig 50 million na yun. Ang tanong, kung totoo man yun, saan galing yung 50 million na yun? Kung totoo man yun, hindi ko sinasabing talagang totoo. Kung totoo man, mapapaisip ka talaga na baka 2023, 2024, nagnanakaw na sila. At nung 2025 national budget lang na bulgar. Kaya itong 2026 national budget at 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion at 6 trillion ay baka nabubulsa na rin or mabubulsa na rin. So mabalik ulit tayo dyan sa zona na yan. At ito pa isang balita, may mga ilang kongresista na involved sa flood control scam na ipapahuli live ni Marcos Jr. Hindi ko lang alam kung gaano katotoo yan. At kung totoo man yan, ano na naman kaya ang panibagong palabas ito? Katulad na lang ba ito nung kay Martin Romualdez na kunwari ikukulong tapos papalayain din agad? Pero kung totoo man na ipapakulong ni Marcos Jr. itong mga kongresista na to, bukod sa totoo lang, maganda ho yun. Kaso, may diferensya. Ang diferensya dito ay talagang nagkakalaglagan na or gagamitin lang etong mga congressman para lang katuwaan si Marcos Jr. sa mangyayaring zona niya ngayon. Kasi sa totoo lang, darating din naman talaga yung araw. Darating yung araw na maglalaglagan tong mga to. Hindi naman habang panahon na magdidikit-dikit yung mga yan. Magkakaroon talaga ng laglagan at talagang lihitimong ilalaglag yan ni Marcos Jr. yung mga kongresista na nakinabang sa pera ng taong bayan. Dati ko pa naman sinasabi sa inyo na si Marcos Jr. mahilig magtago yan sa sayan ng ina niya. No, mahilig talaga yan. Yung mga politikong tigapagtanggol niya ngayon, mga papit niya lang yan. Yung mga congressman na involved sa flood control scam, papit lang ni Marcos Jr. yan. Anytime, pwede niyang ilaglag yan at pwede niyang gawing display para magmukha siyang maayos, magmukha siyang bayani sa harap ng taong bayan. Yung nga lang, hindi naman natanga ang mga Pilipino. Alam na ng mga Pilipino, kahit ipakulong mo yung mga kongresista na yan, kung ikaw mismo na mastermind ay nandyan pa rin sa posisyon bilang presidente, hindi pa rin matutuwa ang taong bayan sa'yo. Kahit na ipakulong mo pa si Martin Romualdez, asawa mo at anak mo, ay hindi pa rin matutuwa ang taong bayan sa'yo dahil dalang-dala na sila sa pangbubudol mo. Hindi ko alam kung talagang totoo yan. Pero kung sakali mang mangyari, nagkakaroon na talaga ng laglagan. No, kasi may mga nababalitaan talaga tayo na etong si Lisa, si BBM at Martin Romualdez ay hindi na rin talaga nagkakasundo. Gano'n naman talaga. Una-una, kailan ba nagkasundo ang kapwa mga demonyo, 'di ba? Pare-parehas kayong mga demonyo, pare-parehas din kayo mag-aaway-away niyan. Pare-parehas kayong masasama, kailangan naman magkakasundo kayo. Sa totoo nga lang, baka si Satanas takot na sa inyo dahil sa sobrang kasamaan nyo. Pero ito ang isa sa pinakamatinding katanungan na bumabagabag sa akin kaisipan. Saan papanig si Boss B? Saan papanig si Boss B? Halos malapit sa kanya itong tatlong personalidad na to. Malapit kay Boss B, etong si Lisa, si Marcos at si Martin Romualdez. So, saan siya papanig pag nagkagulo-gulo na? Pero grabe no mga banateros. Nakikita nyo ba sa social media? Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, saan man social media platform?
kauna-unahang presidente na magsusona na walang pakialam ang taong bayan. Kauna-unahang presidente na hindi inaabangan ng kanyang sona dahil wala naman talagang kwenta. Kauna-unahang presidente na imbis kaabang-abang ang kanyang sona dahil sa mga achievement na nangyari at ginawa ng kanyang administrasyon, alam na ng taong bayan na puro lang pangbubudol ang kanyang mga sasabihin doon. Kaya ngayon pa lang ay pinagtatawanan na. Grabe, alam nyo, habang binabasa ko yung mga comment ng mga netizen mapatungkol dito sa sona ni Marcos Jr., talaga wala wala talaga. Siguro yung mga trolls lang ni BBM, trolls lang ng yung mga blogger diyan, yung mga booger ni BBM diyan, yung mga kulangot na vlogger ni BBM diyan. Yan lang yung mga natutuwa diyan sa sona, pero halos karamihan talaga sukang-suka. At yung iba nga si Kiko Barsaga nga daw mas gugustuhin na lang manood ng tsuktsakan kaysa daw manood ng sona ni Marcos Jr. Sa totoo naman kasi, ilang beses nang pinagbigyan. Ewan ko na lang ba talaga bakit naging ganito rin Sa totoo lang, sobrang hina ng utak ng mga Marcos. Hindi na lang nila ginawa na linisin ang kanilang mga pangalan. Ang nangyari, mas lalo lang nila binaboy at lalo lang nilang ginalit ang taong bayan. Mukhang maririnig na naman natin yung ngatal ni Marcos Jr., no? Yung mag-alamano. Kayo po, mahal ko po kayo at kayo po ay mag-alamano. Maririnig na naman natin, ang hirap. Mukhang tayo na naman ng mga manonood ang mahihirapan sa pagsasalita ni Marcos Jr. bukas. At syempre, tuwang-tuwa na naman dyan. Oo, at sino na naman kaya ang sisisihin ni Marcos Jr.? No? Kasi malamang sa malamang may sisisihin na naman to Sasabihin na naman ito na sobrang pahirap sa kanya yung mga unang administrasyon, malamang. So, ewan ko, wala na talaga akong maisip ko ano yung mga pwede niyang ikwento dito sa zona na to. Kaya ngayon, nagkakaroon tuloy ng suspecha ang taong bayan na baka totoo nga na ipapahuli niya live etong si Martin Romualdez at iba pang mga kongresista para lang magmukha siyang maganda at gumanda lang yung imahe niya sa taong bayan. Kaso Marcos Jr. huli ni. Kahit na ipakulong mo lahat ng mga kongresista na involved sa flood control scam, wala na, huling-huli na. Sobrang dalang-dala na, sobrang galit na ang taong bayan. Tingnan mo yung nangyayaring baha ngayon. 'Di ba? Sobrang daming baha, sobrang daming mga napeperwisyo ng mga pananim, sobrang daming mga kabahayan, ari-arian ang nasisira dahil sa baha na yan. At dahil kung hindi kayo nagnakaw, wala sanang aminado ako na na talagang may baha sa bansang Pilipinas. Hindi naman talaga nawawala yan. Kaso nakakapagtaka lang ngayon na konting utot lang, konting singa lang ng langit ay bahang-baha na agad sa ilang parte ng Pilipinas. At syempre, speaking of baha, i-issue na naman nila sa atin yung about sa Davao City. Paalala lang 4 years na. 4 years nang walang pondo ang Davao. Kahit papaano nagagawan lang ng paraan ng mga Duterte ang Davao, pero wala nang pondo yan. Ngayon kung magkabahaman dyan, siguro naman talagang mangyayari ang baha na yan dahil sa sobrang lakas ng ulan at yun nga yung walang mga walang pondo yung lugar ng Davao City. So tutusin lang yung ibang mga video na ibinibintang sa Davao. Hindi naman talaga sa Davao City yun Sa Davao, malawak ang Davao. Hindi may Davao Oriental, may Davao, kung di ako nagkakamali, may Davao del Sur. So marami yan. Yung iba kasing tangang vlogger dyan, porket narinig nila na Davao, akala nila, yun na yun agad yung nasasakop ng mga Duterte sa Davao City, mga tulunggis. So speaking of Davao at speaking of Duterte, ay eto nga, natataranta na nga ang mga vlogger, na mga blogger ni BBM, kung paano hilutin yung survey ni VP Sara Duterte. Marami silang pautot ngayon na si Bongo daw ang may-ari ng Pulse Asia, si Malu Tiquia daw ang may-ari ng Pulse Asia, kaya daw ganun kataas ang survey ni VP Sara Duterte. Alam nyo, mga blogger, kahit anong gawin nyo, hindi nyo na mahihilot yan. At yung sinasabi nyong si Bongo ang may-ari ng Pulse Asia at si Malu Tiquia, malaking pagkakamali yan. Mag-research kasi kayo para malaman nyo kung sino talaga ang may-ari. Alam nyo, sa totoo lang, yung Pulse Asia na yan, hindi talaga tukoy kung sino may-ari niyan. At yung sinasabi niyang, alam ko, ang may-ari lang, ang pagmamayari ni Ma'am Malu Tiquia, kung hindi ako nagkakamali, ay yung Publicus Asia ata yun. Pero, alam nyo, tanggapin nyo na lang kasi. At dihamak na, hindi naman tanga. Hindi naman kagaya nyo ang ibang mga kababayan natin.
na hindi nila nalalaman yung korupsyon na nangyayari sa bansa ngayon. Hindi sila tanga, hindi sila bobo, hindi sila bulag, hindi sila bingi. Alam nila yung korupsyon na ginagawa ni Marcos Jr. No, kaya wag nyo na kaming wag nyo nang hilutin yung survey na yan dahil hindi nyo talaga kayang hilutin yan. Ha, hindi nyo talaga kayang remedyoan yan. Alam mo yun, sa totoo, sinaawa ko. Naawa ko dito sa mga vlogger na to kahit na alam mo yun, yung tipong pinagtatawanan na lang sila dahil sa pinaggagawa nilang ka-fake news, halasigi pa rin para lang wag mawala yung income. Kung papanoorin mo yung mga video, no, grabe, no? Oo, kesyo daw, hindi daw totoo yung ratings ng na. Kayo nga may sariling ratings eh. may sariling survey nga kayo. Nagreklamo ba kami? Magkakaroon na naman ng survey about sa SONA ni Marcos Jr. So, kapag bumagsak na naman yan, sasabihin nyo, may-ari na naman yan, mga Duterte. Timang naman talaga. Nakita nyo ba yung pagbisita ni BP Sara sa ibang bansa? Hindi na kailangan ng survey, hindi na kailangan patunayan pa namin. Kitang-kita ng dalawang mata. Kitang-kita ng mga Pilipino kung gaano kamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Si Marcos Jr. nga halos ngawit na sa kakakaway, wala namang pumapansin sa kanya. Tignan nyo yung si BP Sara, dumaan lang. Grabe yung hiyawan, grabe yung pagkukumahog ng mga kababayan nating mga OFW. Kasi nga gano'n nila kamahal si BP Sara at ang mga Duterte. Tingnan nyo si Marcos Jr., kailangan pang magtawag, kailangan pang magtawag. May balita nga ako na kapag pumupunta daw ng ibang lugar si Marcos Jr. Talagang siniset up daw at talagang nagre-recruit daw yung mga tao daw doon para lang papuntahin or hikayatin yung mga taong bayan. Minsan pa nga doon, may mga nababalitaan pa nga ako na namimigay pa doon ng tigpa 500 lang para lang pumunta kung nasan si Marcos Jr. para lang dumami yung tao. Bakit? Masakit ba? Nagtutulong-tulong na kayo, loyalistang tanga, pink tae, dilawang tae, pero hindi nyo pa rin mapabagsak si BP Sara. Kawawa naman. Kawawang mga nilalang, no? Grabe, no? Frustrated talagang pinupush sila eh. Shoutout kay Boss B, ha? Sa totoosin lang kasi, Boss B, sayang yung binabayad mo, no, diyan sa mga vlogger na yan. Tingnan nyo, hanggang ngayon hindi tumataas yung ratings ng bossing mo. Dapat pataasin mo yan. 'Di ba? Dapat i-push mo. O kaya ganito gawin mo. Yung mga vlogger na binabayaran mo, mga pinupondohan mo mga vlogger, ganito gawin, no? Papuntahin mo sa mga bahay-bahay. Papuntahin mo sa mga bahay-bahay, ipasurvey mo sila. Tapos pagpunta sa mga bahay-bahay ng mga vlogger, sinapak, no? Sabihin ng supporters ng Duterte, tangina mo ikaw yung fake news, ah. Alam nyo, hindi nyo na mahihilot yan. No, kahit ano pang gawin nyo na ka-fake newsan sa mga Duterte, ilang taon nyo nang sinisiraan si Bibi Sara at ang mga Duterte. Ilang taon nyo na rin niyang winawasak pero hindi nyo mapatumba-tumba, hindi nyo mawasak-wasak, mas lalo pang minamahal ng taong bayan. Kaya asa na lang kayo na masiraan nyo siya at mahilot yung survey na yan. At mga banateros, doon na nga tayo mapunta sa topic na kung makakauwi ba si Pangulong Duterte. Ngayon po viral na viral at nagte-trending po sa social media na makakauwi na daw next year or next week or next month etong si Pangulong Duterte. Ayun yung mga nakikita ko lagi. Sa totoo lang, gustong-gusto kong mangyari to. Talagang gustong-gusto kong mangyari to. Pero alam ko na kapag sa oras na makalaya si Pangulong Duterte sa ICC, malamang sa malamang hahadlangan yan ni Marcos Jr. sa pamamagitan ni Boying Rimulya at ng iba pa at hindi yan papapasukin dito sa bansang Pilipinas. Si Boying Rimulya mismo nang galing yan na hindi niya daw papapasukin sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Kaya dapat ay humanda tayo. Alam niyo, sa totoo lang, gustong-gusto ng mga Pilipino na makauwi na si Pangulong Duterte. Talagang miss na natin siya. Matagal na nating halos ilang taon na rin na talagang hindi natin siya nakikita, napapanood. Alam niyo, kahit sa TV lang, iba kasi talaga kapag si Pangulong Duterte na yung nagsalita. Si Pangulong Duterte na yung nasa harap mo, iba talaga, ibang-iba siya. Talagang wala siyang katulad. Kung totoo man to na makakauwi si Pangulong Duterte, sobrang saya po, no? Talagang alam nyo, gabi-gabi sinasama ko yan sa panalangin ko na sana si Pastor Apollo Kibuloy, si Pangulong Duterte ay makalaya na at matapos na tong korupsyon na nangyayari sa bansang Pilipinas. Gabi-gabi kong pinagdarasal yan. Ngayon, kung totoo man to, sana nga talaga ay magkatotoo na dahil alam naman na natin, sa totoo lang medyo nadidismaya din ako sa sarili ko na
wala rin akong nagawa para kay Pangulong Duterte. Na alam mo yun, 6 years niya tayong iningatan, 6 years niya tayong pinahalagahan, 6 years niya tayong pinaranas sa atin kung gaano ka safe ang Pilipinas at gaano niya kamahal ang bawat Pilipino. Pero wala tayong nagawa nung panahon na kailangan niya ng tulong natin. Ngayon pa lang, Pangulong Duterte, nangihingi kami ng kapatawaran, no, dahil wala kaming nagawa sa paghuli sa iyo at sa pagpapahirap sa iyo ngayon. Syempre, sino ba naman kami? Ordinaryong Pilipino lang kami. Katulad naming mga vlogger, ito lang ang tanging mahihaambag namin, yung magsalita, magbalita at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino. Pero alam ko naman din na hindi naman din niya nangarin ni Pangulong Duterte at wala naman siyang sama ng loob sa atin na hindi natin siya naipagtanggol. Pero siguro dahil sa pag-uwi or paglaya ni Pangulong Duterte, kung totoo man to, siguro gawin na natin ang lahat para makauwi at dito na manirahan ulit si Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin? Kagaya na nga lang yan, yung ipapahuli daw si Martin Romualdez live sa SONA at yung iba pang mga kongresista ay dadamputin daw, no? Talagang kung sakali mang magkatotoo etong mga balitang ito, talagang gumagawa na ho ng panibagong drama na naman ng Administrasyong Marcos para matuwa sa kanya ang taong bayan. At alam naman din natin na sa oras na gawin nga talaga ito, alam naman natin na ito ay palabas lamang. Napaka-basic na sa kanila yan. Ilang beses na nila tayong ginagawang tanga at binubudol, kaya hindi na tayo dapat maniwala sa kung ano man yung mga palabas na mangyayari sa SONA mamaya. At dito sa pagpapalaya kay Pangulong Duterte, alam naman natin na kinakamuhian ng Russia at ng Amerika itong ICC na talagang pinupush ang ating mga kaisipan na maaaring makalaya nga si Pangulong Duterte. Kaso alam naman ho natin na pipigilan niya ng Administrasyong Marcos na makauwi si Pangulong Duterte dito sa